Kaya nga ba guys i-charge itong ating power bank na Tranio 60,000 mAh, itong ating Blue Yeti EV3A power station? Ang capacity nito is 192 watt-hour. Ito naman ay 268 watt-hour. So basically, mas mataas talaga ang capacity nito kumpara dito at hindi niya kayang i-full charge. Pero try pa rin natin kung ilang percent yung kaya matatransfer dito sa ating Blue Yeti power station. So gagamit lamang ako nitong ating PD cable na to. Yung dulo niya ay ito, type C. Tapos yung dulo naman ay 5.2 mm. Tapos ang gagawin nito, iti-trigger nyo yung power delivery nitong ating power bank para maglabas siya ng 12 volts. At yun naman yung gagamitin natin pang charge dito sa ating Blue Yeti power station. Itong ating power bank ay 100% ngayon. Ayan. Tapos itong ating Blue Yeti power station ay 0%. So isaksak ko dito sa ating type C. Tapos ito gagamit naman ako nitong adapter. Isaksak ko dito. Kasi hindi siya kasya dito. Hindi siya directly kasya. Dito sa MPPT controller. So ayan. Na-trigger na yung fast charging nitong ating power bank. Naglalabas siya ng 20 volts. At dito ay 74 watts. Dito naman ay, ilan ba to? 67 watts. So, try natin kung ilan yung madadagdag. Normal lang nga pala na mataas yung power na nilabas dito. Pagdating dito ay mababa na kasi nagkakaroon pa siya ng conversion. So, try natin hanggang malobat dito ng 0%. By the way, wag nyo nga palang gagahin yung ginagawa ko na dinidrain ko ng 0% yung mga power bank or power station kasi delikado yon. Nasasagad yung kanilang capacity. Yun yung karasang nangyari na lumulobo yung battery sa overdrain. Kaya ako lang yung gumagawa nun for the sake of product review and honest review. Ayun lang. Eto guys, ngayon yung ating EV3A portable power station ay 28% na. Ito namang ating power bank ay 48%. Nilipat ko nga pala dito sa baba yung ating charging pin para hindi masyadong malakas yung power. Ito kasing charging port na to ay 60 watts lang talaga. Kapag nasagad siya sa 70 watts mahigit ko tulad nito, dito ko na sa baba nilagay pero nasa 70 watts ma rin. Mabilis uminito, baka masira naman yung aking charging cord. Mahina kasi itong aking PD cable hanggang 60 watts lang sa. Pero as of now, kinakaya pa rin naman. Eto guys, ngayon yung ating power station ay 45% na. Ito namang power bank ay 16%. Ayan o, 16% pa. So ayan. Siguro kaya niya ang mga 50%. Okay to pag ganun. Eto guys, tapos na lobat na yung power bank. Naka 53% naman itong ating power station. Ito naman ay lobat na. 0% na din siya mabuhay. So ayun, yung 100% na capacity nito ay naging 53% na capacity nito nung nilipat natin. Yun nga lang talagang hindi siya recommend kung pang everyday use kasi mas maraming power yung nasasayang. Pero somehow, magagamit natin yung ganong tricks or way kapag nagkaroon tayo ng mga emergency situation na kailangan mong gumamit ng mga AC appliances. For example, meron kang nebulizer. Tapos itong power station mo ay low bat. Tapos ito 100%. Pero dito, hindi ka makapagsaksak ng mga nebulizer kasi wala naman siyang AC outlet. So, ang gagawin mo, ita-transfer mo yung power papunta dito. Tapos, dito ka magsasaksak sa kanyang AC outlet kasi ito meron siyang inverter. Ito naman wala. So, in short, kung mga no choice ka or pang emergency, pwede mo siyang gawin. Pero kung pang everyday use ay hindi naman siya recommended. So, ngayon naman, i-tear down ulit natin to kasi meron pa rin nagre-request ng tear down nito kahit na tear down ko na to nakaraan. Kapag binubuksan nga pala to ay dini. Ito nga pala yung isa sa power bank na nabuksan ko pero hindi pa nasisira. Kasi okay naman yung kanyang casing. Hindi siya katulad ng ibang power bank na yung sobrang dikit yung may lock sa gilid. Ito tornilyo kaya okay siyang buksan. Usually yung mga power bank na katulad ng isang power bank yung Tranio na yung 70K. Kakabukas ko, nagtigpala na yung mga lock niya sa gilid. Wala kasing tornilyo yun. Lock lang talaga siya. Mahirap kapag ganun. Tapos yung isa kong rapo na power bank, hindi ko yung tinir down dati. Kasi wala siyang tornilyo. Ang lang niya yung mga lock sa gilid. Na kung saan pag pinilit mong buksan, mabibiyak talaga siya. Matatagdag yung mga lock niya at magpipingkot-pingkot. Kapag ganun nangyari, doon na nagsisimula yung pagkasira. Pero dahil nga hindi ko siya tinir down noon, until ngayon buhay pa. Goods pa rin. Pag talaga nabuksan mo yung mga power bank, kahit yung mga solar light, pag nabuksan mo na, doon nagsisimula ang sira. Kasi maiingganya kang i-DIY kung ano paggagawin mo doon. Pag-eksperimentohan, kaya doon nagsisimula. Yan. Ito. So, yan yung kanyang battery. Yung battery niya ay ilang piraso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na batteries. Lithium polymer. Ito yung kanyang ilaw sa gilid, oh. Ito. Ayan. Ito pala sa taas. Ito naman sa gilid. Yan. Tapos, ayun. Yung battery indicator niya sa taas. So, try natin buksan to.
Ang battery nito ay naka 20 volts setup. Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 times 6 bali 18. Pero siya nga ay 3.7 volts. Kaya nakabuo tayo ng 20 volts megit. Sa ay naka 20 volt setup. Naka-series siya lahat. Paano nga ito buksan? Meron siyang lock dito sa gilid eh. Din eh. Guys, kung bibili kayo ng mga power bank, kung hindi naman kailangan talagang i-tear down or hindi nyo kailangan buksan, magbuting-tingin, huwag nyo lang buksan. Hindi naman kinakailangan eh. Pero kung mahilig talaga kayo magbukas, it's up to you na. Do it at your own risk, kumbaga. Pag nasira yan, bahala kayo. Ito, kalimutan ko na kung paano buksan. Ito pala may lock. Ito. Kaya yung rapo, until nabuhay pa eh, hindi ko binuksan. Although may nagre-request ng ano nun, tear down, pero hindi ko binuksan talaga. Ayoko. Sayang. Yan. Ito. Tapos kabit yun. Ito yung kanyang board. Ayun o. Marami naman siyang anik-anik dyan. Tapos meron siyang coil. Kasi kaya nito hanggang 60 watts. Mabot pa na 70 watts mahigit. Kaya hindi siya gaanong umiinit ng sobra. Mantalang yung Tranio 70,000 mAh ay ano, ampere hour. Mabilis yung uminit. Kapag sinagad mo yung 18 watts, mabilis uminit yung ano, board. Paano nga ito buksan? Ay, tatagtagin sa hinang. Hindi ko na siya tatagtagin sa hinang. I-test na lang natin yung kanyang battery. Ito. Ito nga pala yung ginagamit kong ano, multimeter. Ngayon lang ulit. Matagal ko na siya ginamit kaso matakaw siya sa battery. Eh kasi yung ginagamit kong battery noon, yung mga King Giver ba yun? Yung carbon battery. Kaya bumili ako ng battery na Energizer na chargeable. Ito. Ganito nilagay ko. At triple A din man yung battery nitong multimeter na to, and mabilis malobat kapag yung mga carbon battery na pag nalobat tatapon mo na. Kaya bumili ako ng rechargeable para if malobat, i-charge ko na lang. Tapos automatic yan. Try natin kung ilang volts siya. Di na sa dulo. Isa pa nga. Ilan ba yan? 19.27. Ayan. Below 20 volts siya kasi low bat nga ito. Ayan. 19.28. Ito ay, tingnan ko lang percent nga. Ayan o. 2% na lang. 2% na lang kasi charge siya ng kaunti. Kaya nagkaroon ng 2%. Pero kanina siya ay low bat na low bat. So, babalik na natin. So, babalik ay unahin ulit ito. Ayan. Yun nga palang, di ba nakaraan nung tinear down ko to, wala siyang screen, digital, screen power output dito sa baba. Yun pala, hindi ko alam kung ang nakuha ko ay defective. Kasi may nag-comment daw na nakabili, meron naman pala. Yung sa akin walang ganon. Lang percentage na nakalagay. So, feeling ko ang nakuha ko yata ay defective. Hindi ko kasi alam na meron palang ganon. Kaya hindi ko na rin binalik. Yain na. Nandito na. Okay naman eh. Kinutkot ko na lang. So, balik natin din eh. Paano nga ito? So, here. Normal nga pala na kumakalog yan oh. Dito sa mismong battery pack hindi siya kumakalog. Pero pag nilagay mo na din eh, yan o. Kakalog-kalog na yan. Dito sa loob. Kaya, yan. Babalik na lang natin ito ng ayos. Where is ito. Yun din nga pala guys yung dahilan kung bakit mas malakas itong power bank kumpara dito sa Tranio 70,000 mAh na to. Kasi kahit gumamit ka ng decoy katulad nito, ma-charge natin yung power station ng 20 volts yung output. Kumbaga para ka lang nag-parallel sa battery niya. Kasi nga yung battery niya nakaset sa 20 volts. So that means hindi na tumataas yung voltage. Wala nang boosting process na nagaganap. Para ka lang nag-parallel. Kumpara dito sa din eh. Ito ay battery niya naka lang 3.7 pa rin. Naka-parallel lahat yung battery niya. That's why kapag nag-boost ka hanggang 12 volts, mas malakas yung pressure sa battery. Mas maraming power yung nawawala tapos mabilis uminit. Kaya mabilis masira yung kanilang board. Samantalang dito ay
Parallel lamang. Hindi ganong nahirapan yung battery. Pero para sa inyo ba guys, yung ano nito, 100% capacity, yung na-transfer natin sa Blue Yeti na umabot ng 53%, okay na ba yun sa inyo? Sa akin ano naman, madala ko naman siya gagamitin, pero okay na rin man yun. Kaysa naman sa wala kang magamit, kung low ba talaga yung ano mo Blue Yeti power station, o kaya yung ibang power station pa kung meron kayong ginagamit dyan. Kaysa naman sa wala kayong magamit, pwede na rin yun. Diba? Yun nga lang, medyo mas malaki talaga yung power na nawawala kapag ganun. Kaya nga rin pala nagagamit ko to sa inverter. Kasi naman 20 volts talaga siya yung output. So instead na from 3.7 gagawin mong 220 volts, dito from 20 volts na gagawin mo ng gagawin mo ng 220 volts. So mas maliit yung difference. Ayan. Ayun. Hindi na siya kumakalog. Luwag lang siguro yung tornilyo nung nakaraan. And by the way guys, meron pa nga pala ako sana dating i-review na power bank, itong Jaguar na 30,000 mAh. At ang maganda dito sana, kaya gusto ko talaga siyang i-review at binili ko na rin siya, kaya niya hanggang 60 watts din. Halos comparable talaga siya dito. Yung output nito, 60 watts mahigit. Ito nasa 60 watts din. Kaso, nung in-unbox ko siya, ay mayroon pa siyang laman. So, gusto ko siyang i-drain kasi gusto kong i-charge test kung ilang oras bago ma-full charge, saka kung kaya niya nga ba yung 60 watts. Ginawa ko, chinarge ko yung Blue Yeti power station gamit ito. Gumamit ako ng Decoy na 20 volts. So, okay naman. Yun nga lang, nag-overheat. Tapos nung nag-overheat, bigla na lang namatay. Hindi na siya buhay. So, basically, parang katulad siya nung Tranyo na 70,000 mAh. So, hindi na siya namatay. Nasira na yung kanyang board. So, nasira na nga yung board, hindi ko na inayos. Maganda sana i-compare natin dun sa sa 30,000 mAh na Rapo kasi pareho silang 30,000 mAh. So ang ginawa ko, tinagtag ko yung kanilang battery, tapos nilagay ko sa mga devices ko dito. Ganitong ginawa ko. Sana ba to? Wait lang. Ubahin ko lang itong panghinang na are. At ako ay magtatanggal muna. Ayan. So yung battery niya, tatlo, 10,000 mAh kada isa. So, ang ginawa ko, yung isang 10,000 mAh, binaklas ko, nilagay ko dito sa tablet. Kasi walang battery itong tablet, dito ko siya nilagay. Tapos, nilagyan ko siya ng BMS ng Oppo A3s. Working naman niya, matagal siya malobat. Hindi ko pa siya na-charge simula nung pagkalagay ko dyan. Tapos, yung tirang dalawa, ay dito ko nilagay sa power bank na binigay sa akin ni Sir, ano nga pangalan nun, yung binigyan ko ng battery? Yung taga Quezon City. Si Sir para kalimutan ko ng pangalan niya. Basta binigay niya to sa akin. Tapos, ang battery nito ay lithium ion. Yung bilog-bilog. Kaso, tinagtag ko na yung nilagay niya nun. Tapos, ipinalit ko ito. Kaso, na nilagay ko ay kawang. Kasi malaki pala yung dalawang battery dito. Ayun, kawang siya. That's why, tatagtagin ko yung isa. At, ang ilagay ko dito ay isa na lang para matak na luban. Ito. Goods yung battery nito. Bago pa siya. That's why, pa rin. Hindi siya mabilis ma-drain. Ito ay chinarge ko sa na naka-series. Tapos, din-drain ko din. Nag-capacity test ako. Na-overdrain, hindi ko nalagay yung BMS niya. Yung BMS ka nito ay nakakabit dun sa pyesa niya, sa board. That's why, wala siyang kasama mismo BMS. So, na-overdrain ko siya nung kinapacity test ko. Lumobo yung battery. Tatlo siyang lobo-lobo. Ang ginawa ko, tinusok ko lang. Tinagtag ko yung laman sa loob, yung mabaho. Tapos yung tinagtag ko ay tinabunan ko naman ng tape. Kaya ngayon siya ipanda ulit, manipis na. Ito yung galagay kong pangkalang karton. Nalagyan ko ng tape. Pangkalang lang naman siya. Tapos para hindi siya umuga. Talagang hindi na mag-lock. Right ko. Ito. Hindi na siya umuuga at 90%. So, ayun. Working siya. Kumbaga naman talaga to. Binawasan ko lang ng battery. Ayan. 90% pa rin. So, bali itong isang battery naman ay ilalagay ko naman sa isa pang power bank. Gagawa ulit ako ng panibago. So, bali as of now, ito pa lang yung nagagamit kong power bank na talagang mataas yung power output at kinakaya niya. Ito kasi ay yung tatlong battery niya naka-series. So, bali nasa 12 volts yun mahigit. Pero mas mataas pa din to kasi ito ay nasa 20. Kaya hindi niya kinayang maglabas ng stable na 20. Nasira agad.
Ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ba siya ma-charge sa gamit yung solar panel lang mas mabilis. Siyempre, meron tayong solar panel. Ito yung gagamitin ko ngayon, 100 watts ng Bluetti. Pero pwede kayong gumamit ng ibang solar panel, yung mga 18 volts na usual talagang ginagamit natin. For example, ito yung gagamitin ko. Tapos, siyempre, meron siyang dulo na MC4. That's why gagamit ulit ako ng isa pang MC4 katulad nito. So, ikabit natin din eh. Ito. So, ito yung negative natin, kulay itim. Tapos, isa pa namang positive, ito. So, ito naman ay din eh. And then, yung dulo nila, magkakabit naman ako dito ng back converter. Marami na akong back converter na ginamit. Yun nga lang ay, yung mga gagamit ko, katulad nito. Ito, 18 watts lamang yung maximum output nito. That's why, magagamit ko lang siya sa mga, yung 70,000 mAh ng Tranio, kasi 18 watts lang naman yun. Kung dito natin siya gagamitin, kahit pag gumamit tayo ng 100 watts na solar panel, useless din lang yung power ng solar panel kasi 18 watts lang naman yung lalabas nito. So, yun lang yung mapupunta dito sa power bank. That's why, hindi ko to gagamitin. Ang gagamitin ko naman back converter ay ito. Nakalagay dito ay up to 65 watts. So, para maikabit itong MC4 din eh, ay pwede siyang hinangan dito. Para wala, pero hindi ako gagamit ng panghinang. Gagamit naman ako nitong, ano na to, male jack. 5.2 mm. So, itong jack na to, meron siyang positive at negative din naman. So, ito yung kulay itim ng solar panel. Dito ko siya ilalagay sa negative. Tapos, ay hihigpitan. Higpitan ng ayos para hindi magluwag at hindi mag-loose yung connection para hindi papatay-patay mamaya. Tapos, ito namang positive dito naman sa kabila. Dine. And then, isaksak natin dito. Tapos, dito naman ay type C to type C. Ara yung gagamitin ko. Type C. Tapos, isasaksak natin din eh. Now, dalhin ko naman sa labas para makapagsagap na ng sunlight itong solar panel. Eto, try natin dito kahit hindi pa gaano malakas yung sikat ng araw. No choice naman kasi umaambon ngayon. Mahina yung sikat ng araw, so possible na hindi ito ma-full charge. Din eh. Eto yung power bank. Nito yung ating mga kwardas. Ito, isasaksak ko na din eh. Yan. Tapos, isasaksak ko naman sa power bank. Ayan na. Ito. Ayan. 0 watts. 4.9 volts lang yung naibigay. Yan, bumababa pa. Kasi humina yung sikat ng araw. Yan, namatay. So, mamaya try natin kapag okay na yung sunlight. O kaya naman, ang gagawin ko ay ilalagay ko siya sa bubong. Doon. Mas makakatanggapin ng sunlight kahit papano doon. So, dyan na yan muna. Try natin dyan. Tapos, ito naman, ilulusot ko na lang din sa bubo, sa dingding. Para dun sa tayo sa loob. So, dito naman ngayon, para mas stable na rin, mainit sa labas mamaya. So, ang oras nga pala ngayon ay 8:34. Ayan, nagcha-charge na siya. Kahit pa paano. So, ito as of now, ay nakakakuha ng 5 volts, 5.1 watts. Okay na rin yan kahit pa paano, mahinap naman yung sunlight. 8:35 ng umaga. Ayun, na-trigger na yung power delivery. 19 volts na siya ngayon. 9.8 watts. Diba? Yan yung malakas sa kanya, 19 volts. Minsan umabot siya ng 20 volts kapag sobrang lakas ng sikat ng araw, pero mostly ganyan talaga. Nagdadrop yung voltage. So let's see mamaya kung ilan yung percentage na abutin dyan. Eto na ngayon, update tayo. So ayan, gumagana. Ang oras ngayon ay ito, 10:04. So itong ating power bank ay nasa 43% na. 19 volts yung output ng solar panel, tapos 20 watts yung naibigay niya as of now. Hindi nga pala malakas pa rin yung sikat ng araw yan, no? Mahina pa rin, makulimlim. Ang ginagawa nga pala nitong back converter na to, ayun, step down ng voltage. So, yung solar panel, nag-output yun na hanggang 23 volts. So, ang gagawin nito, papababain niya, pumula hanggang 5 volts, 9 volts, 12 volts, 15 volts, tsaka 20 volts para dito, nagagamit natin. Now, check naman natin yung kanyang output voltage. Try natin kung madami nga siyang output. Automatic naman to kung ano yung pwede sa device mo, yun yung lalabas niya. For example, sa cellphone, pag 5 volts lang yung cellphone, 5 volts lang din yung lalabas niya.
So, try natin din eh. So, ito ngayon, naglalabas siya ng 9 volts kasi itong aking decoy ay nakaset sa 9 volts. Ayan, kita ba nyo? Kita naman. So, lipat natin. Ayan, 12 volts. Lumipat na. And next. Ayan, 15 volts. Next. Ayan, 20 volts. Nakapaglabas siya ng 20 volts. 5 volts. Ayun, lumipat na tayo. So, basically, yung power delivery feature nito ay almost katulad nito. Ito kasi kaya niya 5 volts, 9 volts, 12 volts, 15 volts, at 20 volts. So, maganda yung kanilang power delivery feature kompleto. Mas better yon. So, ibabalik ko na muna din eh. Para ma-full charge na. For sure, kaya naman itong i-full charge bago humapon. Eto guys, ngayon full charge na. Ang oras ngayon ay ito, 3:31. Kanina pa siya sigurang full charge. Ngayon ko lang siya nakita. Kaya 100%. Nasa 19 volts pa rin siya. Oh, 11 watts. Makulimlim ka ngayon, umulan kanina. Ayun guys, na full charge naman siya. Halos umabot ng 7 hours mahigit. Depende kasi talaga sa sikat ng araw kung gaano siya kabilis mag-full charge kasi doon talaga nagbabase yung power niya. Tapos, meron nga pala akong dumating kanina mga order. Ito oh, mga pang DIY din sila. Ito naman ay switch. Gagamitin kong pang DIY na mga power bank. Ito. Yan. So, marami sila. Tapos, ito naman ay yung DC. Saksakan. Ito, oh. Yan, ganyan. Dito mo isasaksak yung 12 volts port. 12 volts pin charge. Dito. Yan. Tapos, ipapasok na lang to sa loob. Meron na rin siyang kasamang screw din eh, para mag-lock. Tapos, bumili pa ako ng power delivery cable. Ito, oh. Ito yung Type-C dulo. Tapos, yung ano naman ay pang power station. Ito ay 12 volts para sa Wi-Fi tsaka sa TV. Kukunti kasi yung ginagamit ko kaya minsan kapag ginagamit yung isa, wala na mapaggamitan. Ito namang isa ay 20 volts. So, ayun. So, next time ulit akong bibigyan ng upload kapag nakatapos ako ng mga gawain ko dito. Ang ingay pa sa bahay. Ang ingay pa sa kapitbahay namin. Nag-video okay pa rin. So, ayun lang muna for today's video.